Cordelia's POV. Anak, gising ka na pala. Kanina pa nandito ang boss mo. Sad sa akin ni inay. Hindi ako nagsasalita at diretso lang ako sa banyo. Grabe ang pagpipigil ko na hindi makalikha ng ingay. Nang biglang nangasim ang sikmura ko. Tanging mapait at maasim lang ang nilalabas ko. Medyo nahihilo ako, pero ngayon ay medyo okay na ako. Anak, kailangan ko na umalis. Ikaw nang bahala sa boss mo. Sigaw sa akin ni inay. Hindi ako sumagot. Bakit ba kasi pumunta pa siya dito? Ang kapal niya, humanda siya sa akin. Bigla na lang uminit ang ulo ko sa inis ko. Naghilamos muna ako ng mukha ko bago lumabas sa banyo. Paglabas ko ay nakaupo pa rin siya sa luma naming sofa. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ko sa kanya. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sagot niya sa akin at nakatingin ng diretso sa mga mata ko. At bakit ko yun gagawin? Naiinis na tanong ko sa kanya. Hindi ba kailangan mo ng trabaho? Kailangan ko rin ng sekretary. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng iba? Naiirita na sad ko sa kanya. I'll double your salary. Pwede ba? Huwag mo ngang laging isampal sa akin na kailangan ko ng pera. Sigaw ko sa kanya. Bumalik ka na. I'm sorry, hindi ko naman intensyon na saktan ang damdamin mo. Pero nasaktan mo na ako. Kapag ba bumalik ako, may magbabago ba? Malungkot na tanong ko sa kanya. Marami, kung gusto mo ikaw nang gumawa ng sarili mong rules. Sagot niya sa akin. Talaga? Teka lang, bakit ka namumula? Tanong ko sa kanya. Dahil napansin ko na may kakaiba sa kanya. Shit, minumura mo ba ako? Tanong ko sa kanya. No, can you please wear your bra? Nagulat ako sa sinabi niya kaya tinakpan ko kaagad ang dibdib ko. Shit, wala nga pala akong suot na bra. Pero bakit naman ako mag-a-adjust ay nahawakan na nga niya't nilapirot na niya to? Mahihiya pa ba ako? Pasimple kong inalis ang mga braso ko sa dibdib ko. Nasa bahay lang ako at hindi talaga ako nagsusuot ng bra. Dapat pa ba akong mahiya? Shit, I need to go. Pumasok ka na bukas sa office. Mabilis siyang lumabas sa bahay namin. Sus, nahiya pa. Samantalang sarap naman siya sa akin. Pinalayas ako tapos ngayon, balak akong pabalikin sa trabaho. Sira ulo talaga siya. Tapos ngayon, double pay pa. Pasalamat ka talaga, love kita. Hoy Cordelia, anong love ang mga sinasabi mo? Sigaw ko sa sarili ko. Kung ano-ano na lang kasi ang lumalabas sa bibig ko. Hindi mo siya love, lalong hindi mo siya magugustuhan. Sira ulo siya, sira ulo. Tandaan mo yan, Cordelia. Kausap ko sa sarili ko na para na akong baliw. Napanguso na lang ako dahil sa kalokohan ko. Naghanap ako na po pwedeng kainin dahil nagugutom na ako. Sarap na sarap ako sa kinakain ko na may biglang tumatawag sa akin sa labas. Nang silipin ko sa bintana ay delivery rider pala. Bakit po kuya? Tanong ko sa kanya. Delivery po, sagot niya sa akin. Obvious nga kuya, natatawang sabi ko sa kanya. Flowers for you, sagot niya sa akin. Sino po napadala sa akin? Nagtataka na tanong ko. Secret admirer mo po, ma'am, sagot niya sa akin. Sure ka ba na sa akin to? Ma'am, wala ka yatang bilib sa sarili mo. Natatawa pa na sabi niya sa akin. Ah, meron po, ang ganda ko kaya? Natatawa na sabi ko sa kanya. Ma'am, receive mo na. May i-deliver pa ako, natatawang sabi ni kuya sa akin. Kinuha ko naman ang bulaklak kahit na hindi ko alam kung saan galing. Ang ganda pa naman. Naghanap ako ng vase na pwede kong lagyan nitong mga bulaklak. Buong maghapon lang akong nasa bahay at naiinip na ako. Pinag-iisipan ko ng mabuti kung babalik pa ba ako sa trabaho. Pero kung hindi ako babalik ay magiging tambay ako. Ang sabi niya ay pwede akong gumawa ng sarili kong rules. Kaya tumayo ako para kumuha ng ballpen at papel. Isa-isa kong sinulat ang mga nais ko. Nang matapos na ako ay natuwa naman ako sa mga sinulat ko. Hubanda ka sa akin. Natatawa na bulalas ko. Nakapagdesisyon na ako. Babalik na ako sa trabaho ko. Parang first day of work ko ulit dahil excited ako. Hindi ko talaga alam pero ngayon palang natutuwa na ako. Maaga ako natulog dahil balak ko rin na maagang pumasok sa office. Maaga pa lang ay gumayak na ako para pumasok. Ang buong akala ko'y nauna pa ako sa kanya pero mali ako dahil mas maaga pa siya sa akin. Good morning sir, formal na bati ko sa kanya. Good morning Miss Jeronimo.
Lumapit ako sa kanya at inabot kong papel na sinulat ko kanina. "What's this?" Tanong niya sa akin habang nakakunot ang noo niya. "Mga rules ko." Sagot ko sa kanya, kinuha niya ito at nagsimula na siya magbasa. "Bawal mo kong sigawan. Kahit nagalit ka sa akin, dapat kalmado ka pa rin. Bawal tayong mag-usap, lalo na kapag hindi tungkol sa trabaho. Hindi mo na ako isasabay sa kotse mo. Bawal mo kong halikan. Bawal na akong pumasok ng maaga. Simula ngayon ay 10 a.m. ng pasok ko. Tuparin mo mga sinabi na double salary. No pagtatalik lalo na't hindi tayo magjowa. Talagang gumawa ka pa ng rules mo at lahat ipabor sa'yo." Nakataas ang sangkili niya na parang ayaw niya sumang-ayon sa akin. "Oo naman, kaysa maging pabor sa'yo," nainis na sabi ko sa kanya. "Deal," sabi niya sa akin sabay pirma sa papel na hawak niya. "Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo," sabi ko sa kanya. "Sana lang hindi ikaw ang unang sumuway sa sarili mong rules," nakangisi niya sabi sa akin. Ngumiti na lang ako at kinuha ko na sa kanyang papel na hawak niya. Pinirmahan ko rin ito para maging valid talaga. Tinupi ko at tinago ko ng mabuti. Nagsimula na ulit ako sa trabaho ko. Napangiti ako dahil sobrang namimiss kong malambot kong upuan at ang lamig dito sa office lalo na itong boss ko ang naaamoy ko. Nang tumingin ako sa kanya, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Kaagad rin naman siyang umiwas ng tingin sa akin. Tumayo ako para pumunta sa pantry. Kailangan ko pala siyang ipagtimpla ng kape. Nang matapos na ako ay mabilis akong bumalik at ibinaba ko sa table niya ang kape. "Thanks, Anya." At talagang first time na nagpasalamat siya sa akin sa pagtimpla ko ng kape niyang mapait na tulad niya. Lihim naman ako napangiti at mabilis na bumalik sa table ko. Pero parang nabibingi ako sa sobrang tahimik. Gusto kong dumaldal, kumanta pero hindi ko magawa dahil ako palang may gawa ng rules ko. Mag-iingay na lang ako kapag wala siya. Lumabas siya dahil may meeting at hindi niya ako sinama. Dahil marami rin akong trabaho, lalo na't absent ako ng ilang araw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at maputing babae. Napatanong na lang ako sa sarili ko kung tao ba siya. Para siyang Barbie doll. "Hey you, ikaw ba si Cordelia?" Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. "Ako po, may kasalanan po ba akong nagawa sa inyo?" Kabado na tanong ko sa kanya. "So, ikaw nga." Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa akin. "Ako ang alin?" Tanong ko sa kanya. "Ang crush ni Kuya Garrett. Alam mong gandang-ganda mo." Humahagikik na sabi niya sa akin. "Ha? Crush ka ng kuya? Why are you here, Carmelia?" Biglang dumating si Mr. Ampalaya na nakakunot na naman ang noo niya at para bang pasa na naman niya ang mundo. "Dumaan lang ako kuya kong pogi. Kasi itong si Cordelia, crush daw ni Kuya Garrett. My gosh, nagkaka-girlfriend na rin sa wakas si Kuya." Nasayang bulalas ng babae. Tumingin sa akin si Mr. Ampalaya na para bang nagtatanong siya sa akin. Nakilala ko lang siya sa orphanage. Mabait siya, saad ko na lang. "Talaga? So kapag ba nanligaw sa yung kuya ko, may chance ba?" Tanong niya sa akin. "Carmelia, umuwi ka na. May trabaho pa siya at hindi itong lugar para sa mga walang kwenta mong tanong." Pagtataboy niya sa babae. "Grabe ka naman kuya. Hindi ka man lang supportive sa pinsan mo." "Cordelia, pwede mo bang kunin ang number mo?" Tanong niya bigla sa akin. Sira kasi ang phone ko, hindi ko pa napapaayos. Pagdadahilan ko dahil ayoko namang ibigay dahil nakakahiya. Sayang naman. Sige, si kuya na lang ang papupuntahin ko dito. "Bye Cordelia, may soon to be ate." Napangiti na lang ako dahil ang kulit niya. Kumalik na muna to sa pisngi ni Mr. Ampalaya bago lumabas. Back to work. Mahina ako na utos sa akin ng boss kong gwapo, suplado. Habang nagtatrabaho ako, ay hindi ko maiwasan na hindi isipin ang sinabi ni Carmelia. Maniniwala ba ako? Baka mamaya pinagtitripan lang ako. Lalabas pa na assuming ako kapag nagkataon. "You like him?" Biglang tanong sa akin ng boss ko. "Opo, mabait po siya," sagot ko sa kanya. Bigla na lang itong tumayo at mabilis na lumabas sa opisina niya. Ano na naman kaya ang drama niya? May sapak na yata talaga siya. Siguro ganun talaga kapag matanda na. Maliban sa mainitin ang ulo ay may saltik pa. "Baby, bugnutin ng daddy mo. Palibhasa kasi matanda na." Humahagikik na kausap ko sa tiyan ko. Tumayo na ako para magtimpla ng gatas ko. May dala kasi ako.
Gatas na pambuntis ang baon ko. Marami daw kasi itong magandang benefits para kay baby. Mamayang hapon may balak ako maghanap ng boarding house. Yung bed space lang at mura lang na malapit dito. Kahit na alam kong imposible. After lunch na bumalik ang boss kong pinaglihi sa Ampalaya. At hanggang ngayon ay parang Biyernes Santo pa rin ang mukha niya. Galit na naman yata siya sa akin. Pero dahil bawal niya akong bulyawan ay magiging kalmado na lang siya. Sir, pwede po ba ako mag-out ng maaga? Bakit? Makikipagkita ka kay Gareth? Tanong niya sa akin. Alam mo sir, overthinker ka. Kamag-anak mo pa si Tinkerbell? Pabiro na tanong ko sa kanya. Tsk. Asik niya sa akin. Narinig ko pero binaliwala ko na lang. Maghahanap lang ako ng bed space. Gusto ko si Ninay na mag-rent na lang ako. Sa condo ko may isang room pa doon. Huwag niyo ho akong inaalok dahil baka bigla akong tanggapin. Char! Thank you po pero mas komportable po ako na hindi ka kasama. Kaya ko rin po sarili ko. Dapat girlfriend mo na lang ang ibahay mo, sabi ko sa kanya. Kapag ba si Gareth ang nag-alok sa'yo, papayag ka? Biglang tanong niya sa akin. Bakit naman siya nasali sa usapan natin? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. Pero kagad din naman siyang umiwas ng tingin. Mas lumapit ako sa kanya. Nagsiselos ka ba? Tanong ko sa kanya. No, I'm not. Bakit naman ako magsiselos? Hindi naman kita gusto. Ayoko lang na maging parte ka ng pamilya namin. Biglang sabi niya na kaya naman paiyak ako bigla. Malaki bang kasalanan na nagawa ko sa'yo? Bakit naman ganyan ka sa akin? Mahirap ba talaga akong mahalin o tanggapin? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko rin naman pangarap na pumasok sa pamilya niyo o sa buhay niyo. Siguro nga gold digger ang tingin mo sa akin. Don't worry kasi kaya ko naman palakihin ang anak ko na wala ka. Umiiyak na sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa office niya. Ngayong araw ang unang balik sa trabaho pero parang ito na rin talaga yata ang huling araw ko. Alam ko na naguguluhan siya sa sinabi ko. Pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Wala naman talaga akong balak na sabihin sa kanya na buntis ako. Kung noon, umaasa ako na baka pwede ko siyang akitin. Ngayon naman isuko na ako. May bilis akong pumasok sa elevator pero may kamay na pumigil sa may pinto. Hanggang sa bumukas ito at bumungad sa akin si Gabriel. Mag-usap tayo. Seryoso na sabi niya sa akin. Wala tayong dapat na pag-usapan. Meron at marami. Sabi niya at binuhat niya ako pabalik sa office niya. Kahit na nagpupumiglas ako hindi siya natitinag. Sa private room niya ako pinasok, ibinaba niya ako sa kama niya. Napalunok ako bigla dahil hinubad niyang damit niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Magbibihis lang ako, sagot niya sa akin. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Are you really pregnant? Mabubuntis bang babae ng ilang araw lang? Tanong niya sa akin. Kalimutan mo ng sinabi ko, nagsisinungaling lang ako. Nag-overthink lang. What the heck, Cordelia? Naglolokohan ba tayo dito? Tanong niya sa akin. Oo, buntis ako at ikaw ang ama. Ngayon na alam mo na, anong gagawin mo? Pasigaw na sagot ko sa kanya. Sigurado ka ba na anak ko yan? Hindi, sige na, alis na ako. Nainis na sagot ko sa kanya. Para kasing pinapalabas niya na kaladkarin akong babae. Hindi ka aalis, hanggat hindi nagiging maliwanag ang lahat sa atin ay walang aalis sa silid na to. Mariin na sabi niya sa akin. Ano bang gusto mong malaman? Na noong nalasing ako'y nakipag-one night stand ako sa isang matanda at ngayon buntis ako at siya ang ama? Nainis na sagot ko sa kanya. Pwede ba Cordelia? Mag-usap tayo ng maayos and stop me calling na matanda na. Shit, lait na lait ng pagkatao ko sa'yo. Galit na sabi niya sa akin. Kailan tayo nag-one night stand? Anong date at saan? Tanong niya sa akin. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo pa rin naman maaalala. Kaya kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Okay, kung ako ang ama niyang dinadala mo, ay magkakaroon tayo ng kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ko sa kanya. Ibibigay kong lahat ng kailangan mo. Pero kapag nanganak ka na ay sa akin ang bata. Ako ang magpapalaki sa kanya. Sagot niya sa akin. Di bali na lang, kaya ko naman siyang buhayin. Hindi mo deserve ang anak ko. Mas gugustuhin ko pa na maging single mom kaysa ibigay sa yung anak ko. Buwisit ka! Sigaw ko sa kanya sa sobrang inis ko. Relax, masyado kang mainit. Nakangisi na sabi niya sa akin. Alam kong pinupunto mo. Kaya kong palakihin ang anak ko na wala ka. Hindi namin kailangan ng pera mo.
Ipapakita ko sa'yo na mapapalaki ko siya at ibibigay ko ang lahat ng kailangan niya na hindi nanghihingi sa'yo. Mahirap lang ako pero sisikapin ko na mapalaki siya na isang mabuting tao at hindi katulad mo. Ang sama mo! Naiiyak na sabi ko bago ako tumalikod sa kanya. Habang naglalakad ako ay bumuhos ang luha ko. Sinasampal ako ng katotohanan. Ng realidad ng buhay pero malakas ako. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Anak, kaya natin to. Basta kumapit ka lang. Kausap ko sa tiyan ko habang nasa loob ako ng elevator. Pinunasan ko rin ang luha ko. Hindi ako iyakin, hindi ako mahina. Kumbinsi ko sa sarili ko. Paglabas ko kagad ako naglakad para maghanap ng bed space. Parang habang naghahanap ako ng trabaho ay may matutuluyan ako. Ayokong sabihin kila inay na wala na akong trabaho. Hanggat kaya ko ililihim ko sa kanila ang lahat, lalo na pinagbubuntis ko. May mga tinignan ako at so far, maayos naman ang mga to. Kaya kinuha kong isa sa mga bakanteng silid. Maaga akong umuwi para makapag-ayos ako dahil bala ko nang lumipat kagad bukas. Anak, ang aga mo ngayon. Tanong sa akin ni inay. May nahanap na po akong paupahan inay, sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun anak, sagot niya sa akin at may inabot siyang pera sa akin. Para saan po yan? Tanong ko sa kanya. Idagdag mo sa allowance mo. Huwag na po, may pera po ako, nakangiting sabi ko sa kanya. Sigurado ka ba anak? Opo, ibili niyo na lang po ng bigas natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Salamat anak, napakaswerte ko talaga sa inyo. Kayong kayamanan ko, mga anak ko. Naiiyak na sabi niya sa akin. Niyakap ko si inay. Alam kong lahat ng sakripisyo niya sa amin. Kaya nahihiya ako. Nahihiya ako at natatakot ako na ipagtapat sa kanya ang totoong nangyayari sa akin. Ayoko na nakikitang umiiyak ang nanay ko. Nasasaktan ako ng sobra. Pero alam ko na masasaktan ko siya. Ibibigay ko na talaga sa inyong Best Actress Award. Pabirong sabi ko kay inay. Pasaway ka talaga? Natatawang sabi niya sa akin. Ayan, nakangiti ka na. Huwag na po kayong iiyak dahil mas maganda po kayo kapag nakangiti kayo. Sabi ko sa kanya. Anak talaga kita. Nakangiti na siya ngayon kaya napangiti na lang din ako. Opo, anak niyo po ako at hindi ng kapitbahay. Pabirong sabi ko sa kanya. Sige, lalabas na ako para matapos mo ng ginagawa mo. Sabi niya sa akin. Opo, salamat po. Pahinga na po kayo inay. Ako na lang po magluluto ng pagkain natin mamaya. Malapit na rin po akong matapos, sabi ko sa kanya. Sige anak. Nang makalabas na si nanay ay mabilis kong tinapos ang ginagawa ko. Nang matapos na ako ay lumabas na ako para magluto ng hapunan namin. Habang nagluluto ako ay minatanggap ako ng isang text message mula sa walang kwentang boss ko. Mr. Ampalaya, let's talk. Mr. Ampalaya, let's talk again. Mr. Ampalaya, nasa labas ako ng bahay niyo. Nataranta ako sa nabasa ko. Sira ulo talaga siya. Bakit ba siya pumunta dito? Nay, labas na po muna ako. Pupuntahan ko lang po yung kaibigan ko. Paalam ko kay inay. Okay anak, ingat ka. Sagot sa akin ni inay. Iniwan ko na lang kay inay ang niluluto ko kay inay. Mabilis akong lumabas at hinanap kong kotse niya pero wala akong makita. Siguro niloloko lang niya ako. Babalik na sana ako sa bahay na may biglang tumigil na big bike sa harapan ko. Pinagmasdan ko ang rider at napagtanto ko na siya nga. Ang cool niya pero hindi itong oras para purihin ko siya. Bakit ka ba nandito? Galit na tanong ko sa kanya. Hop in. Utos niya sa akin. Ayoko nga, baka saan mo pa ako dalhin? Naiinis na sabi ko sa kanya. Saan mo gustong mag-usap? Sa bahay niyo ba? Tanong niya sa akin. Bakit bang kulit mo? Okay, doon tayo mag-usap sa inyo. Mas okay na marinig ng nanay mong sasabihin ko. Sabi niya sa akin. Ah! I hate you! Sabi ko sa kanya at sumampa ako sa motor niya. Safety first. Sabi niya sa akin sabay abot ng helmet sa akin. Kahit nalabag sa loob ko, ay kinuha kong helmet at sinuot ko sa ulo ko. Ouch! Nananakit ka na. Daing niya dahil hinampas ko siya sa balikat sa sobrang inis ko sa kanya. I hate you! Nainis na sabi ko sa kanya. Kumapit ka at baka mahulog ka sa akin. Tsk, bilisan mo na dahil marami pa akong ginagawa. Siguraduhin mo lang na mag-uusap tayo ng matino. At huling usap na natin to, sabi ko sa kanya. Opo, sagot niya sa akin at pinaandar ng motorsiklo niya. Ay!
Nagulat naman ako dahil bigla na lang niya itong pinatakbo. Papatayin mo ba ako? Pwede ba nabagalan mo na lang ang pagpapatakbo? Ipapaalala ko sa'yo, buntis ako! Buntis! Sigaw ko sa kanya dahil sa inis ko. Congrats pare! Sigaw ng isang sismosong rider. Chismoso! Sigaw ko sa kanya. Narinig ko naman na tumawa si Mr. Ampalaya kaya lalo akong nairita. Isa ka pa, kaya mo siguro binibilisan para mahulog ako. Siguro may pinaplano ka sa amin ng anak ko. Sigaw ko sa kanya. Shut up Cordelia! Sigaw niya sa akin. Ikaw mo mag-shut up! Hindi kita pipilitin sa batang ito kaya kung may masamang bala ka sa akin, iuwi mo na ako sa amin. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinapansin at nagmamaneho lang siya. Ako naman ay nanahimik na. Inalis kong kamay ko sa bewang niya at nilipat ko sa balikat niya. Medyo nahihiya pa ako dahil sa pantulog ng suit ko. Tapos nakasakay ako sa ganito kamahal na motorsiklo. Mabuti na lang may helmet at hindi kitang mukha ko. Sa isang restaurant kami pumunta. Pero kakaibang restaurant dahil may bawat silid at nakaupo dapat sa sahig. Sa mga palabas ko lang ito nakikita at ngayon nandito na ako. Umupo na siya at ako naman ay umupo na rin sa tapat niya. Simulan mo na, ano bang sasabihin mo? Tanong ko sa kanya. Let's live together. Sabi niya sa akin. Live? Saan, sa kondo mo? Nainis na tanong ko sa kanya. Oo, mabilis na sagot niya sa akin. At bakit ko naman yun gagawin? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Para sa anak natin. Subukan natin, malay mo maging isang buong pamilya tayo. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Siguro kukunin mo lang ang loob ko para ibigay ko sa'yo ang gusto mo. Ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Hayaan mo na lang ako. Hindi kita kailangan, sabi ko sa kanya. Padabog akong tumayo pero natigilan ako dahil may narinig ako na parang napunit. Nalaki ang mga mata ko dahil bigla na lang napunit ang suot kong pajama. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay nakatulala sa akin. Shit, anong gagawin ko? Inis na tanong ko sa sarili ko. Sobrang nakakahiya talaga. Bakit ba kasi ngayon pa? Bakit hindi man lang ako hinayaan na makauwi sa bahay? Buisit talaga. Parang naiiyak na saad ko. Napalingon ako dahil narinig kong tumawa si Mr. Ampalaya. Nakatingin ako sa kanya at nagunahang pumatak ang mga luha ko. Inis at hiyang nararamdaman ko ngayon. Hindi na rin ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Mabilis siyang tumayot lumapit sa akin. Hush, sorry, stop crying. Pagpapatahan niya sa akin. Paano na ako uuwi? Punit ng pajama ko. Parang bata na tanong ko sa kanya. Huwag na tayong umuwi. Nakangiti na sagot niya sa akin habang pinupunasan ng mga luha ko. Grabing kahihiyan to. Isa na yata ito sa pinakamalas na araw ng buhay ko.